Ngayong Semana Santa, hindi na muna magdadala ng sariling sasakyan pauwing probinsya ang ilan nating kapatid dahil nga sa mahal na petrolyo. Magbubus ang iba para raw makatipid. Para sa update magbabalita, si Mobile Journal Ivan Tarinkel live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ivan, anong update dyan? Cheryl, kumpara nga kahapon, mas makapal na ang dami ng pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Halos mapuno na ngayong umaga ang mga waiting area sa iba't ibang gate ng terminal. Biyaheng probinsya ang karamihan sa mga pasahero kaya nagdagdag na ng ekstrang biyahe ang mga bus companies para mas maraming maserbisyuhan. Dagdag pa ng PITX management, may mga naka-standby pang bus sakaling kailanganin. Cheryl, pagdating naman sa bentahan ng mga tiket, may mga mabibili pa naman. Yun nga lang, sa dami ng pasahero, baka hindi na makapili ng oras ng biyahe. May ilan namang pasahero ang sinwerte, nakabili ng tiket kahit walk-in. Sa pagtatanong naman natin sa mga pasahero, napansin natin na may ilan sa kanila na pinili na lang mag-commute kaysa magdala ng sariling sasakyan. Mas tipid daw kasi ito ngayong mataas ang presyo ng gasolina at diesel. Samantala, sa isinagawang random drug test ng LTO kahapon, 3 bus driver ang nagpositibo sa illegal na droga. Agad na kinumpiska ang kanilang mga lisensya at pinatigil silang makabiyahe habang sumasailalim sa confirmatory test. Kasabay niyan, naglabas na rin ng show cause order ang LTFRB laban sa 8 bus companies dahil sa illegal na pagtaas ng pamasahe. Kapag napatunayan, posibleng maharap sa suspension o cancellation ng Certificate of Public Convenience ang mga operator ng bus companies. Binigyan sila ng 10 araw para magpaliwanag at nakatakdang isagawa ang pagdinig sa April 23. Cheryl, sa pagtataya ng mga otoridad dito sa PITX, inaasahan na mas dadami pa ang mga pasahero simula mamayang hapon. Kaya paalala sa mga mag-walk-in, asahan na mas mahaba ang pila at posibleng kakulangan ng slot sa biyahe. Pero ngayon, Cheryl, ikot ko kayo saglit dito sa loob ng terminal para makita natin yung current situation. Dito, Cheryl, makikita natin, ito yung entrance ng ating terminal. Makikita natin na talagang gumagana pa rin yung mga metal detector at mano-manong chine-check ng mga security personnel yung mga kagamitan na yan. Dito naman sa side na to, makikita natin na merong canine dog na nag-check ng mga bags, yung malalaking mga bags na hindi kayang ma-check manually. Pero dito, makikita natin, Cheryl, pakita lang natin yung laman ng confiscation. Ito, pakita natin. Ito, Cheryl, yung mga bilang ng mga nakonfiska na mga ipinagbabawal dito sa loob ng terminal. Ito, makikita natin karamihan dito. Puro lighter, gunting, at ayan, dagdag pa na lighter at gunting. So, pinagbabawal yung mga flammable materials, mga matutulis na bagay, at syempre, yung mga barel dito, Cheryl. Yan muna ang latest dito ngayon, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinkel.